Kamusta po mga kababayan? Doon sa mga nandito sa Edmonton at naghahanap po kayo ng trabaho bilang cleaners, meron pong multiple companies, restoration companies na naghahanap ng mga workers na nandito na po sa Edmonton who can work immediately po. Ang schedule is 8 a.m. to 4:30 p.m. Monday to Friday po yan. Kaya kung interested kayo na mag-apply sa trabahong yan bilang cleaners, ay pagbigay alam nyo lang po sa akin. May numbers 587-591-0821. Again, para po yan sa mga kababayan natin na nandito na po sa Edmonton and surrounding areas po yan. So, ano ba ang magandang pag-usapan natin for today? Ngayong araw na ito ay nandito ako sa bahay. Obviously, wala tayong trabaho ngayon. Although, meron akong side hustle na ginagawa. At ito, work from home ito. Kaya madalas, nandito lang ako sa bahay. Now, kung kayo ay ngayon naghahanap ng opportunity, naghahanap kayo ng something that you can start to do. Kasi may mga nagtatanong sa akin na meron daw silang gustong umpisahan na isang bagay. Yung iba, it's all about sa pagiging content creator. Humihingi ng advice kung paano maging content creator. To be honest, hindi ko po alam. Kasi, doon nag-start ako, hindi pa content creator ang tawag doon, YouTuber. Ang mga binablog ko lang po ay mga walang saysay, mga tungkol sa mga travel ko, tungkol sa kung ano-ano lang. As in, walang niche. Niche kasi ang tawag doon eh. Until dumating yung pandemic. And yung pandemic time, it is a good and bad thing ang nangyari. Bad thing kasi pandemic yon, may mga naapektuhan, may mga nagkasakit, may mga pumanaw during those times. So, bad thing yun. Kasi walang may gustong mangyari na magkasakit sila o kamag-anak nila ay maapektuhan. And good thing yon sa iba. May mga ibang negosyo na nagsara, may mga ibang negosyo na kumita ng malaki. Una na lang, yung mga nagtitinda ng mask, nagtitinda ng sanitizer, nagtitinda ng mga toilet papers, yung mga cleaning companies dito sa Canada, tuloy ang trabaho, mga essential workers na talagang na-overwork during those times. At katulad ko na nag-uumpisa sa paggawa ng mga videos sa YouTube, during those times, wala kasi akong magawa, wala akong maisip na content, naisip ko na i-share yung aking karanasan dito, yung aking trabaho bilang janitor. And nung nagumpisa ako noon, shinare ko yung kung magkano yung sahod ko dito bilang janitor. Nung shinare ko yun, that time, meron pala mga interested sa trabaho bilang janitor. Doon nag-umpisa talaga mag-kick off yung aking channel noon. And after that, ay may mga nagtanong. So, may mga nag-comment sa aking video noon. And doon ko sinigundahan or sinundan yung aking mga susunod na videos, nabasahin yung mga comment, and then from those comment, nakakuha ko ng idea ng mga eco-content ko. So, galing din sa aking mga viewers. Nung shinare ko naman yung sinagot ko yung isang katanungan or nung ating kabayan during that time about kung paano nakapunta ako dito sa Canada.
So sabi ko, nagkaroon ako ng idea, iniisip ko, "Oo nga naman, why not i-share ko yung aking karanasan kung paano ko nakapunta dito sa Canada." And luckily, kasi ito pong Canada is a no placement fee country. So yun ang una kong naisip. Sabi ko, nakapunta ako dito, wala akong binayaran eh. So shinare ko na nung pumunta ako dito, wala akong binayaran, nag-apply ako sa isang agency na legit. Ang pangalan po nung agency is Mercan. Kahit i-check nyo pa po yan, doon sa mga hindi nakakaalam, wala po kayong babayaran dyan. At kahit naman doon sa iba pa mga agency na in-applyan ko during those time, na para nga ako makapunta dito. So yung Mercan, IPAMS, Staff House International, Magsaysay, Edi Staff Builders, yan po yung mga agency na talagang sinusubaybayan ko noon. Kasi nung nag-a-apply ako, that time, na gusto kong pumunta dito sa Canada, yan po yung mga agency na nakikita ko po sa mga dyaryo pa po nun. Talagang doon ako naghahanap ng trabaho sa dyaryo. Every week, naglalabas sila. Every Sunday yun. Habang nagtatrabaho ako sa isang Chinese restaurant sa Pilipinas, every Sunday kasi meron kaming supply ng dyaryo. So doon ko binabasa. Nag-aabang talaga ako ng mga trabaho doon. Actually, hindi Canada ang nasa isip ko noon eh. Basta kung saang bansa lang eh, na maaaring kumita ako. Dahil because of my situation na kailangan kong pumunta ng ibang bansa dahil doon sa father ko na nagkasakit, and then I have to kumbaga masustentuhan yung kanyang gastusin. So yun lang naman ang naging dahilan kung bakit kinailangan ko umalis. So shinare ko yun. Nung shinare ko yun, marami ang naging interested during that time na mag-apply. Kasi siguro, most of the people that are watching my videos, nasa bahay sila kasi pandemic nga eh. Now, shinare ko yun, may mga nagkaroon ng interest, may mga nag-apply, and nasundan tungkol dun sa kung paano yung iba't ibang mga paraan kung paano makakapunta dito sa Canada. Dun nag-umpisa ang aking channel. At dumami yung mga nanonood, yung mga subscribers natin. Pero ngayon, hindi na masyado. Kasi marami na rin yung content na katulad ng sa akin about sa opportunities dito. And yun naman, at least kahit pa paano nakatulong doon sa ilan sa ating mga subscribers, mga followers natin na makapunta dito sa Canada. At hanggang ngayon naman, may mga nagtatanong pa rin sa akin, kaya gumagawa pa rin ako ng mga videos kung paano yung paraan. Kasi marami pa rin hindi nakakaalam ng mga paraan, lalo na yung mga younger generations, yung mga bagong naghahanap pa lang ng mga trabaho sa ibang bansa. So, ayun, kaya nagsishare pa rin tayo. And kung may mga nagtatanong man, sinasagot natin yung mga paraan kung paano makapunta dito sa Canada. Kaya dun sa mga kababayan naman natin na may mga gustong umpisahan sa kanilang buhay, whether yan ay career, yan ay pagiging content creator, or gusto mong mag-start ng isang panibagong venture na gusto mo mang simulan. Kasi may nagtanong sa akin kung bakit na isipan kong gumawa ng content na ito eh. Papaano daw niya, hindi daw niya alam kung paano niya sisimulan. Sagot ko sa kanya, edi simulan mo para malaman mo. Kasi hindi mo malalaman yan hanggat hindi mo inuumpisahan ang isang bagay. Kung plano ka lang ng plano sa isang bagay na gusto mong gawin, nakakaisang taon ka na sa pagpaplano, wala ka namang aksyon na ginagawa, eh walang mangyayari doon sa plano mo, magiging eroplano yun. Kaya kung ano man yung plano mo sa buhay na gawin, umpisahan mo na. Kung hindi, minsan nangangapa daw, hindi alam kung paano umpisahan, eh hindi mo nga malalaman eh, kung hindi mo umpisahan yung bagay na yan eh. Sabi nga nung isang kasabihan, just jump and build your wings on your way down.
Minsan ganun eh. Minsan kailangan mo na lang tumalon eh. Tumalon ka, then parang alamin mo na lang along the way. Kasi ganun po yung ginawa ko eh. Ganun yung ginawa ko nung nag-umpisa. Sa mga bagay na inuumpisahan ko, laging ganun. Whether yan ay trabaho na a-applyan ko. So, nung kasi pumunta ako dito, actually, wala akong kaalam-alam tungkol sa buhay sa Canada. Wala akong alam tungkol sa buhay sa ibang bansa. Pero kahit hindi ko pa alam kung anong kakahinatnan ko, I jump into it. And ganun lagi eh. Nung lumipat ako ng trabaho noon, ganun din. Kasi yung nilipatan kong trabaho noon, wala akong alam doon sa trabaho yun. Ngayon, nung nag-apply ako, nakalipat ako, yun, as pagiging carpet cleaner yun, wala akong experience doon, nag-apply ako. Tinanggap naman ako nung company namin dati. And then, inassign agad nila ako sa isang restoration project na wala akong kaalam-alam. So, inoferan nga ako nung boss ko nun, sabi niya sa akin, willing ka ba na pumunta dito out of town na project? Kasi may yung Fort Mac noon nasunog. Nung nasunog yung kinailangan ng tao na magre-restore ng lugar. So in-offer sa akin ng boss ko. Sabi ko, sige, punta ako. Ganun lang ako jump. And then doon ko na talaga nalaman kung paano ba mag-carpet cleaner, ano bang mga diskarte na pwede kong gawin sa paglilinis ng restoration, doon sa klase ng restorative cleaning na gagawin namin na hindi ko alam. So, doon ko na lang nalaman, doon ko na lang natutunan lahat. Ganun po ako eh. Even nung lumipat ako sa isa kong trabaho, which is sa isang dealership, wala rin akong alam eh. Hindi ko alam paano ba magbenta ng sasakyan. Ngayon, doon ko na lang binil kung ano yung kailangan kong malaman, ano yung kailangan kong gawin. So, always ganun po ako eh. Kaya kung kayo, meron kayong balak, meron kayong pinaplano na gawin nyo na. Doon nyo na lang alamin kung anong mangyayari. Minsan kailangan ganun eh. Yung iba naman talagang meron ding careful planning which really helps, pero kung yung planning mo ay nauuwi na lang sa plano at wala ka nang nagagawa, after so many years, wala kang nagagawa, di hindi effective yung planning mo. Kasi planning could still be effective, di ba? Kung yung planning mo na-execute mo. Pero kung planning lang, wala execution, wala din mangyayari. Kaya, so yun. Kung gusto mong maging content creator, umpisahan mo na ngayon. Kung gusto mong magpalit ng trabaho, baka hindi mo umpisahan. Or, magstay ka dyan. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Kasi bakit ka ba aalis doon sa trabaho mo? Kung meron kang valid reason na umalis, tapos hindi ka makaalis-alis, pero puro reklamo ka naman doon sa trabaho mo. Di ba? Araw-araw na ginawa, parang ang bigat-bigat ng paa mo. Hindi mo, kumbaga, hinihila mo na yung sarili mo, papasok sa trabaho, then you're not happy. But do something that you think you will be happy. Kasi kung masaya ka dun sa isang ginagawa mo, magtatagal ka dyan. Diba? Kasi kung hindi mo gusto, baka ma-stress ka lang dyan, magkasakit ka lang dyan, may makaaway ka sa trabaho mo. Diba? So, ganun po yun eh. So, you have to determine kung ano talaga gusto mong gawin sa buhay mo. And then, start it. Simulan mo. Umpisahan mo. And then, you will know habang ginagawa mo yung isang bagay. Okay? So, I hope that I am making sense and sana nasagot ko yung may mga nagtatanong sa akin na naghahanap ng motivational or inspirational message. Alam nyo po, makakapag-inspire sa inyo at the end of the day, hindi po kahit sinong content creator, kundi sarili nyo. Kasi, una, sarili nyo pong buhay yan. Sarili nyong plano. Ano man yung plano nyo sa buhay, dapat
kayo ang mag-execute niyan sa inyong sarili. Okay? Yun lang. Magandang hapon.